Kinailangang ibenta ng dalaga ang kanyang sarili sa isang bilyonaryong ubod ng babaero para maipagamot ang kanyang ina na may sakit. Laking tuwa ng binata nang pumasok na kasambahay ang dalaga sa kanila. Ating alamin ang buong kwento. Aidam, malakas na tinig kaagad ng tita ni Aidam ang bumalot sa linya nang sagutin niya yun. Umuwi ka dito, ustong lumapag ang eroplano. Entiendes? Kababalik niya lang kasi from Paris. Wala pa po ako sa flight. Bukas pa yung alis ko dito. Inomi naman ikaw ang pinaka-espesyal na babae para sa akin. Kaya ikaw ang una makakaalam ng pag-uwi ko, okay? Naglalambing na aniya. Palibhasa ay alam na alam niya ang kiliti ng tiyahin na nagpalaki sa kanya. Mahal na mahal siya nito, kaya kaunting lambing lang, ibibigay na nito ang nais niya, ang babaeng nag-aruga sa kanya. Okay, be safe. Bilin pa ng tita niya bago tuluyang patayin ang linya. Nakaparada lang siya sa gilid, sakay ang sports car niya. Ang totoo, kahapon pa siya dumating sa Pilipinas. Gusto niya lang talagang sulitin ang mga sandali dahil tiyak na business na naman ang kanyang aasikasuhin. Paghinto niya sa bar ay napangiti siya. Ibang alak na naman kasi ang malalasahan niya ngayon. Presko siyang pumasok hanggang sa maagawang pansin niya ng babaeng naroon sa entablado. Maputi at napakaganda. Itinaas ni Adam ang kamay niya para tumawag ng waiter. Sir? Hard wine, VIP room at yung babae na sumasayaw. Ani Aidam habang hindi inaalis sa babae ang kanyang paningin. Sir, guest lang po kasi yun at hindi nagpapatable. Ngawing anang waiter, bagay na ikinataas ng kilay ni Aidam. Kahit pa 6 digit ang ibayad ko? Tanungin mo siya, kapag napapayag mo, may 5 digit kang tip sa akin. Panunuhol ng binata. Maki, pumayag ka na. Pareho naman tayong makikinabang dito. Mukhang mahinang uminom. Lasingin mo na lang. Pangungulit ng waiter sa dalaga. Siya si Maki Alfonso, mula sa maralitang pamilya at breadwinner. Kailangan niyang kumapit sa patalim dahil nagdadialysis ang kanyang nanay. Ang mga kapatid niya naman ay maliliit pa. Sa 6 na minutong pag-iisip ni Maki, sa wakas ay nabuo na din ang sagot niya. Narito naman na siya sa maruming lugar na to, kaya tataya na siya. Isusugal niya ang sarili niya dahil alam niya naman na mabiyak man siya, jackpot pa din siya. Kung totoo nga na 6 digit yung offer nito sa kanya. Sinilip ni Maki kung sino ang gustong magkwarto sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon ito kagwapo. Bagaman may taglay na hilig, ay hindi noon kayang sirain ang mabangong postura ng binata. O ano, aayaw ka pa, itignan mo nga, artistahin. Birong saad sa kanya ng waiter. O sige na, bigyan mo ko ng pangpatulog baka may balak sa aking masama ang lalaki na yan at basta na lamang akong anuhin. Nag-aalang ang saad niya. Inirapan siya ng waiter. Huwag ka nang mangarap, hindi naman ginto yung hiwa mo, kaya tiyak na iluluwa ka niyan matapos kanyang kainin. Napangiwi si Maki, dalaga pa siya't walang karanasan, kaya natatakot pa din siya kahit pamukhang anghel ang binatang si Aidam. Pagdating sa tapat ng kwarto, panay ang kabog ng puso ni Maki. Pinihit niya ang siradora na naroon hanggang sa sumilay sa kanya ang madilim na paligid. Hello? Paunang aniya. Sisilip-silip pa siya nang bumukas ang bathroom at doon lumabas ang gwapong si Aidam. Nakabalot ng tuwalya ang bewang nito habang nagpupunas ng tumutulo niyang buhok. Hey! Ngiting bati nito sa kanya. Kitang-kita ang malalim na hukay sa pisngi ng binata. Sinuri pa nito ang kabuuan ni Maki at naroon ang paghanga. Bagaman shorts ang suot niya kapares ang sleeveless na itim, kitang-kita naman doon ang napakakurubang katawan niya. Can we start now? Makahulog ang tanong pa ng binata sa kanya. Sa tono pa lamang ng pananalita nito ay halata ng talamak na babaero ito. Ha? Start ang alin? Bagaman alam niya kung ano ang tinutukoy ng binata, hindi niya talaga kayang simulan. Hindi niya alam kung paano dahil unang beses niya pa lamang napahagikgik ang binata matapos ay hinila nito ang kanyang pulsuhan. Hindi mo alam? Tama nga iyong waiter, pang-stage ka lang talaga. Bulong pa nito sa kanyang tenga. Mabilis na hinagkan ng binata ang labi ni Maki. Naging mapusok ang bawat paghalik nito hanggang sa bumagsak sila sa kama. Talagang may kasanayan ng binata sa bagay na yun dahil hindi pa nagtatagal, naalis na nito ang mahalagang balot ng katawan niya. Hindi man lang ba muna tayo iinom o kahit magkukwentuhan? Aniya sa binata. Kailangan pa ba yun bago kita matikman? Garalgal ang tinig na Aidam nang ito ay magsalita. Wala nang nagawa si Maki kundi ang mapalunok.
Palagay niya talagang mabibiyak siya ngayon ng customer na ito. Pinaubayan niya kay Aidam ang lahat hanggang sa maramdaman niya ang konting kirot sa loob niya, bagay na ikinatigil ng binata. "Are you still a virgin?" Nagtatakang ani Aidam. Hindi siya nasagot ni Maki dahil sa sakit na nararamdaman niya. Naroon ang binata kaya siguro minabuti na nitong ipagpatuloy iyon. 3:00 ng madaling araw. Iika-ika si Maki habang isa-isang pinupulot ang damit niya sa sahig. Tulog na tulog si Aidam. Hindi niya maaaring isisi dito ang lahat dahil batid niyang ginusto niya rin naman ito dahil sa kwarta. Sinuot niya ang damit niya matapos ay lumabas sa kwarto. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang katrabaho niyang waiter at matyagang nag-aantay sa kanya. "Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ano, napatulog mo ba?" Sunod-sunod na tanong nito pero iling lang ang tanging naisagot ni Maki. Naglakad siya ng paika-ika kaya batid ng waiter na yon na nakuha ni Aidam ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Dumiretso siya sa shower room at binuksan ang gripo doon. Binasa niya ng tubig ang katawan niya. Hindi inakala ni Maki na magiging ganito siya ka-emosyonal matapos mawala ang virginity niya. Pakiramdam niya'y napakadumi na niyang babae. Niyakap niya ang kanyang sarili habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Pakiramdam niya, binenta niya sa demonyo ang kanyang kaluluwa at sarili para sa kanyang pamilya na sa kanya lang din umaasa. Aidam's POV. "Sir, heto po yung drawing dun sa bago ninyong pinapatayong properties." Ngiting saad ng aking assistant. Tinanaw ko siya at nginitian ng pabalik. Hindi ko inaasahan na kakagatin niyang ibabang labi niya kasabay ng haplusin niya ang aking braso. "Alis na po ako, wala na po ba kayong iutos?" Ang tinig niya ang ginawa niyang kaakit-akit pero hindi na iyon tumatalab sa akin, bagay na hindi ko maunawaan. "Wala na." Saad ko pero ngumiti pa din ako kahit papaano. Tumalikod siya at naglakad palabas. Fit na fit sa likuran niya ang suot niyang palda at talaga namang napaka-sexy niya. Pero iba ang aking naaalala, iyong babae sa bar. Nasaan na kaya yun? Napalabi ako. Matapos kasi ng gabing yun, hindi na daw siya pumasok. Nakaramdam ako ng guilt. Baka dahil sa akin, kaya siya hindi na pumasok. Kung minsan, napapaisip ako kung dahil ba sa akin o talagang ayaw na niya. Naputol ang pag-iisip ko nang sunod-sunod na mag-ring ang aking cellphone. "Hello? Ano, pumasok na ba siya kagabi?" Bungad ko sa kabilang linya. "Anong pumasok? Saan?" Matinis na boses ni tita ang nadinig ko. Napangiwi ako matapos ay sinilip kung sino ang nasa linya. "Tita?" Saad ko rito. Yung waiter kasi sa bar ang inaasahan kong tatawag sa akin. "Ako nga, ikaw na bata ka, hindi ka pa din nagbabago. Aba iho, tumatanda ka. Itigil mo na yung pagiging babaero." Nangangaral ang tinig na aniya. Napakamot ako sa aking ulo. "Bakit po kayo napatawag?" Pag-iiba ko sa usapan. "Dito ka na mag-dinner. Nagpaluto ako. Naging busy ka lately kaya deserve mong kumain ng luto ko." "Sige po, pupunta ako mamaya. Madami pa akong aasikasuhin ta. Bye for now." Naibog ako ang hangin sa bibig ko nang maibaba ko ang linya. Tinignan ko ang phone ko. Sinilip ko kung naroon pa din yung phone number ng waiter. Nang hindi ako makatiis, ako na ang kusang tumawag sa kanya. 3 ring lang at may sumagot ka agad. "Yeah, it's me." Paunang saad ko. "Naku sir, pagkakuha niya kahapon ng pera hindi na daw po siya babalik dito. Mukhang na-trauma." Kumibot ang aking kilay. Pakiramdam ko'y kinain ako ng guilt. Kung ganun, ako talaga ang dahilan. Pwede ko bang malaman kung saan ang bahay niya? Saad ko pang minsan. "Naku sir, yun po ang hindi na pwede. Mapapatalsik ako sa trabaho pag ginawa ko yun." Mukhang wala din naman ako makukuhang sagot sa kanya, kaya minabuti ko nang patayan siya ng linya. Mabigat kong sinandal ang sarili ko sa swivel chair. Nag-isip ako hanggang sa sumagi sa isip kong paimbestigahan siya, pero kaagad din ako napailing. Mali, ayoko magsayang ng oras sa kagaya niyang hindi ko naman kilala. Ngising kumbinsi ko sa sarili. Kung magkita kami ulit, tsaka na lang siguro ko gagawa ng hakbang. Kailangan bang mag-sorry or mas malaki yung ibayad ko sa kanya? Nasabunutan ko ang aking sarili. Bakit ko ba kasi siya inaalala? Ngiwing saad ko. Winala ko sa isip ang babae na yun matapos ay nag-focus sa drawing na nasa harap ko. Pero nagtatapos talaga ang isip ko sa maamo niyang muka. Pagsapit ng 5:00, lumabas ako ng office. Hindi ko inaasahan na naroon pa rin si Yana, yung aking assistant. "Oh, padilim na, bakit nandito ka pa?" "Wala ba tayong gagawin sir? Madilim na oh."
Aniya matapos ay hinaplos ang dibdib ko habang kagat niya ang iba pang labi. Dati-dati pag ganyan siya, talagang natutukso kung hawakan siya. Pero ngayon, talagang walang epekto ang pangaakit niya sa akin. Kailangan kong umuwi ng maaga. Maybe next time. Pinikitan ko siya matapos ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Nag-drive ako papunta sa bahay ni tita. Pinagbuksan ako ng guard na naroon. Nasa hallway na ako, sakay pa din ng kotse. Nang mapatingin ako sa babaeng naroon, sa malawak na damuhan at tabala sa pagwawalis, binagalan ko sandali ang takbo ng kotse ko dahil sa kuryosidad, pero tumalikod lang siya, kaya naman nagkibit balikat na lang ako at nagpatuloy sa pagpasok. Buti naman at hindi ka na late. Irap na ani tita. Ngumiti lang ako, tsaka hinalikan ng pisngi niya. Tinapos ko lang po kasi yung gawain sa office. Wala din naman akong date. Natatawang saad ko nang pingutin niya ang aking tenga. Pag ikaw talaga nakatagpo ng katapat mo, hay nako, makikita mo, yung babae na siguradong magpapaiyak sa'yo. Aniya pa pero ngumiti lang ako. Wala po akong katapat, sila ang iiyak at hindi ako, no? Pagyayabang ko, naupo kami sa mahabang mesa na puno ng pagkain. Ay, hindi ko pa napapakilala sa'yo yung bago kong maid, iho. Napakaganda. Parang kinikilig na ani tita, pero sinimangutan ko lang siya. Why would I? Hindi ko naman po kailangan makilala yan. Tita, may class ako. Hindi ang isang maid ang gugustuhin ko. Mayabang ka talaga. Gigil na ani tita. Nagbabanta na babatuhin ako ng kutsara. Bagay na aking ikinatawa. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang pumasok ang isang maid. Siguro, inyong nasa damuhan kanina. Hindi ko siya pinagtuunan ng pansin dahil kumakain na kami. Ayan si Maki anak. Ani tita sa akin. Lumingon ako pero tulad kanina, nakatalikod na naman siya, kaya naman nagsawalang kibo ako. 2 months na siya dito, talaga namang tutok sa trabaho. Naawa nga ako sa edad na 25 ay salo na niya ang mundo. Nagpapagamot ang nanay niya tapos nag-aaral ang mga kapatid niya. Tita, huwag niyong masyadong problemahin ang problema ng iba, okay? Sumasahod naman siya sa'yo at yun ang mahalaga. Baka ikaw pa nga ang magkasakit niyan. Ngumiti lang si tita. Napaka-sweet talaga, kaya madaming nai-inlove sa'yo Ma'am Denise, may iutos po ba kayo? Otomatiko kong nabitawan ang kutsara na hawak ko, pati na ang pagmuya ko. Dahan-dahan ako lumingon sa gawin ng nagsalita. Nanlaki ang mata ko, tila ba nanigas ako sa kinauupuan ko. Pinaubaya ko na lang sa tadhana ang pagkikita namin, pero mukhang sinasadya ng tadhana. Nakatuon kay tita ang mata niya, kaya naman hindi niya ako napapansin o baka hindi niya ako natandaan. Napakaamo ng mata niya, talagang napaka-inosente na mukha niya. Ang katawan niya, wala pa ding pinagbago. Makurba pa din kahit na uniforming pangkasambahay na ang suot niya. Iniwas ko ang mukha ko nang akmang titingin siya sa akin. Pakilinis mo na lang yung kwarto ng Sir Aidam mo. Ani tita, lumunok at hinintay na makalayo siya sa amin hanggang sa tumingin ako kay tita na makahulugang nakatingin sa akin. O ano, napangangakano? Nangiinis niyang ani sa akin. Hindi niya alam na may nagawa ko sa babae na yun, kaya ganito ang reaksyon ko. Kay gandang bata. Kung papayag nga lang ang nanay niya, baka inampun ko na siya. Kinikilig na ani tita. Please tita, itigil niyo na yung topic sa kanya. Hindi ako natutuwa. Pagkukunwaring saad ko, ibinaling ko sa steak na kinakain ng inis ko. Baka naman mabasag yung plato mo, iho. Malambot naman ang karne, pero bakit ganyan kang kumain? Ngiwing saad ni tita. Matapos naming kumain, ay sa sala muna ako tumambay. Pinuntahan ako ni tita matapos nang maglinis ng lababo. Hindi naman kasi siya yung typical na tulad ng iba. Hindi niya inaasa sa mga maid niya ang lahat ng gawain dito sa bahay niya. Ewan ko nga ba kasi tumanda siyang dalaga. Maya-maya umakyat ka na. Patapos na din yata si Maki sa paglilinis ng kwarto mo. Biling niya sa akin. Tumango ako pero kaagad ako napasandal sa sofa nang yumuko si tita. Tinutok niya ang mukha niya sa akin. Binabalaan kita. Mabait na bata si Maki. Baka mamaya bigla mo na lamang siyang pagsamantalahan ha? Nagbabantang aniya. Kumibot-kibot ang aking kilay. I told you, hindi sa isang maid magkaka-interes ng tulad ko. Irap na saad ko habang naka-cross legs. Tumango si tita. Mainam na yun, nagkakaintindihan tayo. Ani at naglakad papasok sa kanyang kwarto. Hinintay ko ang ilang minuto dahil baka lumabas pa siya. Pero hindi na nangyari yun, kaya naman minabuti kong silipin yung babae sa itaas. Bahagyang nakaawang ang pinto, kaya naman kitang-kita ko ang pagpapatag niya sa bedsheet ng kama.
Napalunok ako nang makita ko ang pagbakat ng pangupo niya sa uniform niya. Ahem, kamunti ka na siyang mapatalon sa kama dahil sa gulat. Unti-unti siyang tumingin sa akin at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya. Ikaw? Hindi makapaniwala nga niya. Humakbang ako papasok. Sinara ko ang pinto para makipag-usap ng maayos. Hinanap kita sa bar. Hindi ka na daw bumalik. Panimula ko. Nilayo niya sa akin ang kanyang mata. Dahil ba yun sa akin? Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Isa ka sa dahilan pero mas malalim pa doon ang bagay na yun. Gusto ko nang kalimutan kaya sana magpanggap kang hindi mo ko kakilala. Malambing na anang tinig niya. Gusto ko munang malaman kung bakit ka talaga umalis doon. Alam kong kahit hindi ko sa'yo sabihin, alam mong unang beses ko yun. Hindi naman ako nagsisisi dahil sa perang binayad mo, maraming nagbago sa buhay ko. Napagamot ko yung nanay ko at nabayaran namin ang utang namin. Nakukonsensya lang ako at nalulumo dahil kailangan kong ibenta yung katawan ko para sa pamilya ko. Kaya naman napagdesisyonan kong umalis na dun at maghanap ng maayos na trabaho. Gusto kong kalimutan ang bangungot na ginawa ko sa sarili ko. Kaya pakiusap, isipin mong hindi mo ko nakilala dun. Magsasalita pa sana ako nang biglang may kumatok sa pinto. Maki, kakain na tayo ng hapunan. Anang boses mula sa labas. Opo, nandyan na po. Anang malambing niyang tinig, tsaka ako nilagpasan. Pakiramdam ko'y natapakan niya ng husto ang igo ko. Ito pa lang ang unang beses na may nag-request sa akin ng ganoong bagay. Lahat ng mga babae nagkakandara pa sa akin. Pero bakit ang babaeng to? Bakit gano'n niya na lang akong deadmahin? Talaga bang nasaktan ko siya? Lumabas ako tak mga habulin siya nang makita ko siyang pababa ng hagdan kasamang isang kasambahay at masaya silang nagtatawanan. Nahawakan ko ang dibdib ko dahil sa hindi pamilyar na pagtibok nun. Ang Maki na yun, sino siya para ganituhin ako? Nakagat ko ang ibabang labi ko dahil sa inis. Hindi pwede. Hindi ang isang gaya niyang magpapatiklop sa akin. Sisiguruhin kong magkaka-interes siya sa akin hanggang siya na ang maghabol sa akin. Nasabi ko sa sarili ko habang nakatanaw sa kanya. Sa inis ko, pumasok ulit ako sa kwarto. Umusbong ang panibagong ideya sa isip ko. Sa pagkakaalam ko ay sa kusina kumakain ng mga maid. Nagmamadali kong inalis sa mga suot ko. Short na itim lamang ang aking itinira. Sinipat ko ang sarili ko sa salamin at siniguro kong gwapo akong haharap sa kanya. Nakayapak ako habang nakasampay sa balikat ko ang tuwalyang puti. Dumaan muna ako sa kusina kung saan sila kumakain. Lahat ng mga maid ay nakatanaw sa akin maliban kay Maki. Kagat ko ang ibabang labi ko nang tawagin ko ang kanyang atensyon. Kapag tapos ka ng kumain, dalhan mo naman ako ng maiinom sa labas. Preskong saad ko pero hindi talaga siya nagangat ng tingin. Ako po ba? Anang matandang kasambahay habang makahulugang nakatingin sa akin. Gusto kong magtatatalon sa inis. Maki, hihintayin ko na lang. Umiti ako tsaka naglakad palabas. Maki's POV. Malalakas na tilian nila Ate Caridad ang bumalot sa kusina. Ano ba kayo? Huwag kayong maingay. Nakakahiya kay Ma'am Denise. Saway ko sa kanila pero pinisil lang nila ang pisngi ko. Talaga namang walang tatalo sa ganda mo, no? Buyo pa nila. Hamakin mong kakikita niya palang sa'yo, kinausap ka na niya. Naku, mag-ingat ka lang, balita ko babaero daw ang gwapo na yun. Saad pa ng isang maedad sa amin, napangiwi ako. Wala naman po akong interes sa mga lalaki. Hindi po itsura yung basihan ng totoong nararamdaman. Mas gugustuhin ko pa nga po yung mahihirap na tulad natin dahil sa mayayamang gaya nila, hindi mo masasabi kung tunay ba yung pag-ibig nila. Saad ko tsaka akong iniuya yung nalalabing hiwa ng karne sa aking plato. Tulad ng inuutos ni Sir Aidam, pinagtimpla ko siya ng malamig na juice. Hindi naman kasi pwedeng kape dahil baka lalo siyang hindi makatulog. Marahan ako naglalakad nang mamataan ko siyang nakababad sa kanyang cellphone. Mukhang isa sa mga babae niyang kausap. Heto na po yung hinihingi niyo. Taranta niyang pinatay ang linya para bang ayaw niyang malaman ko kung sino ang kausap niya. Halata naman sa mukha niya na malaro siya pagdating sa pag-ibig. Kaya nga kahit gaano pa siya kagwapo, hindi man lang ako nakakaramdam ng paghanga sa kanya. Umahon siya sa pool, hindi inaalis ang ngiti habang nakatuon sa akin ang kanyang mata. May iutos pa po ba kayo? Pwede bang mag-stay ka muna dito kasama ko? Ha? Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon. Gusto ko nang may makakwentuhan kung ayos lang sa'yo. Pasensya ka na, madami pa kasi akong gagawin.
Hindi pa din ako nakakapaglinis ng katawan ko. E di maligo ka dito kasama ko. Napaatras ako. Hindi ko gusto yung kapreskuhan na nasa katawan niya. Pasensya ka na pero hindi kasi ako marunong lumangoy. Tumalima ako sa kanya tsaka naglakad papasok. Hindi ko naramdaman na kasunod ko pala siya. Nagulat na lang ako nang may humawak sa pulusuhan ko at hinila ako nun papunta sa madilim na parte ng likod ng bahay. Siguro'y dahil alam niyang nakatingin sa amin ng mga kapwa ko kasambahay. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Naiinis na saad ko habang nagpupumiglas pero hindi niya ako pinakinggan hanggang sa huminto kami at doon niya lamang ako hinarap sa lubungang kilay niya at hindi ko mahulaan kung anong takbo ng isip niya. Nagulat ako nang hawakan niyang balikat ko at sinandal sa pader na nasa likod ko. Binalot ako ng takot. Takot na katulad nung unang gabi kaming nagkita. Bakit ganyan mo na lang akong isnabin? Wala ba akong dating sa'yo? Hindi ba ako kaakit-akit sa paningin mo? Kunotang noong aniya, hindi ko siya masakyan. Ano bang sinasabi mo? Gusto mong kalimutan kita? Gusto mong limutin lahat ng nangyari sa atin? Ano yun? Ako ang kinuhanan mo, pero bakit mas nagre-reklamo ka pa kaysa sa akin? Unang beses ko yun, ikaw naman ay kung sino-sino na yung naikama mo. Hindi ba dapat mas umangal ako? Yun na nga eh, yun yung kinaiinis ko. Parang baliwala lang sa'yo kahit na virginity mo yung nakuha ko. Bakit? Bakit gusto mong kalimutan ko na lang yun? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi makapaniwalang aniya, pero malakas na sampal ang isinagot ko sa kanya. Hindi lahat ng babae sarap o pagiging kontento ang basihan. Iba ako, Aidam. Kung may pamimilian lang ako ng mga sandaling yun, hindi ko gagawin ang bagay na yun. Bangungot yun sa akin. Bangungot ang dinulot mo sa akin. Bangungot na kahit kailan, alam kong hindi na ako magigising. Nang dahil sa kahirapan kailangan ko yung gawin. Nakagat ko ang ibabang labi ko dahil sa pagpipigil ko ng iyak. Pakiramdam ko'y napakadumi kong babae. Wala na ako may pagmamalaki sa mapapangasawa ko. Naiintindihan mo ba ako? Kung ikaw sarap at saya ang dulot sa tuwing gagawin mo yun, sa akin ay iba. Pagbaba at pagdurog ng sarili kong dignidad ang kapalit ng kasiyahan mo, Aidam. Ngayon sabihin mo, paano kitang hindi iwasan? Paano kitang haharapin kung sa tuwing makikita kita, mapait na nakaraan ko yung naaalala ko? Naibagsak ko sa balikat niya ang noo ko. Hindi siya nakapagsalita. Palagay ko'y nagulat din siya sa aking mga sinabi. Umalis ako sa bar dahil ayaw na kitang maalala. Nangihinang saad ko, tsaka ako lumayo sa kanya. Nangihina ang mga tuhod ko habang humahakbang palayo sa kanya. Oh, anong nangyari? Saad ni Ate Caridad, matamis akong umiti. Inaantok na po ako, bukas na tayo magmarites. Biro ko tsaka ako naglakad paakyat. Hindi ko alam kung alam ba nila ang nangyari sa akin, pero ang mas mahalaga, nasabi ko kay Aidam ang gusto kong sabihin. Binibiro nga yata ako ng tadhana. Ano kayang gusto niyang iparating sa akin? Doble-doble na ang sakit na dinadanas ko. Huwag niya naman sana akong pagtripan ng ganito. Pinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan kong kainin ng antok kahit pa naglalakbay ang aking isip. Kinaumagahan, naka-uniforme na ako nang bumaba ko sa hagdan. Naroon sa hapag si Ma'am Denise at si Aidam. Talagang napakagwapo niya, lalo't naka-Amerikana siyang gray. Hindi ko sila pinansin, sa halip ay naglakad ako papunta sa bodega. Maglilinis kasi ako ng pool at naroon ang aking mga gagamitin. Iyong panalok na net na lang ang aabutin ko nang may magsalita sa likod ko. Maki? Nilingon ko iyon. Nakasuksok sa loob ng bulsa niya ang kamay niya. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapasyal dito, pero gusto kong malaman mo ang sincero kong paghingi ng paumanhin. Hindi alam na may mga inosenteng kagaya mo yung makakasalubong ko sa maling daan na tinatahak ko. Mag-ingat ka. Aniya, tsaka naglakad papunta sa kanyang kotse. Nagdaan talaga ang mahabang buwan, talagang hindi si Aidam nagpakita sa bahay ni Ma'am Denise. Hay, nagtampo na yata ang anak ko. Nakalabing ani Ma'am Denise habang umiinom ng wine. Pinagsabihan ko kasi siya na huwag kang kulitin eh. Nagulat ako nang sabihin niya yun. Nasa sahig kasi ako, pinag-i-scrub ng paa si Ma'am Denise. Puntahan kaya natin siya. Tingin mo. Nasamid ako ng sarili kong laway kaya napaubo ako. Maki, ayos ka lang ba? Opo. Saad ko nang mawala ang laway na nakabara sa aking lalamunan. Pwede niyo naman po siyang samahan, ma'am. Ngumiti ako kunwari. Ako? Gusto kitang kasama sana para hindi naman awkward, di ba? Po? Bakit po ako? Sino ba dapat? Malulutong na yung buto ng iba nating kasama dito sa bahay. Ikaw lang ang medyo bata-bata, kaya naman ikaw ang naisip ko. Ayaw mo ba?
O siya, sige na't dadalawin natin si Aidam. Sabik na aniya na parang kinikilig pa. Bagsak ang mga balikat ko nang ayusin ko ang mga ginamit namin. Umakyat ako sa kwarto at nagpalit ng damit. Simple lang ang sinuot ko. Nang mabataan ako ni Madam Denise ay kinabahan ako. Sa lubong ang kilay niya. Wari ko hindi niya type ang suot ko. Napaka-perfectionist niya kaya talagang hindi papasa ang pananamit ko sa kanya. Naku, ano bang damit yan? Halika't bibigyan nga kita ng damit. Hinawakan niya ang pulsuhan ko at pinapasok sa kanyang kwarto. Ma'am, kay Sir Aidam lang naman po ang punta natin eh. Oo nga, baka mamaya may makasalubong tayong sikat na tao. Ayoko naman na mapintasan nila tayo no. Irap na aniya. Sa dami ng pinasukat niya sa akin ay sa mustard na dress nagtapos ang lahat. Litaw ang likod at braso ko, lalo na ang binti ko. Ma'am, hindi po ko sanay. Hay nako, wala ka talagang ano-ano sa katawan. Bagay na bagay nga sa'yo. Pinasuot niya sa akin ang relo niya, pati na iyong flat sandals at talaga namang hiyang-hiya ako. Lalo na sa sasabihin ng mga kasamahan ko, baka isipin nilang nagpapabida ako sa amo namin. Inakay pa nga ako ni Ma'am Denise palabas kung saan naroon sila Ate Caridad. Iba sa iniisip ko ang naging reaksyon nila. Tuwang-tuwa sila nang makita nila ako, mga nagpapalakpakan. Ang ganda mo naman, Maki, para kang anak ni Madam. Puri ni Ate Susan, ngumuwi lang ako rito. Ayoko maniwala sa kanila dahil hindi talaga ako sanay. Sumakay kami ni Ma'am Denise sa kotse niya habang siya ang driver. Alam mo ba, Iha, kung bakit ganoon si Aidam? Aniya nang nasa highway na kami. Babaero, mapaglaro sa pag-ibig. Hinintay kong dugtungan niya yun dahil yun sa mami niya. Namatay kasi ang daddy niya dahil sa depress matapos manlalaki ang mami niya. Paulit-ulit na niloko ng mami niya ang daddy niya at saksi si Aidam sa tagpong yun ng mga magulang niya. Tumatak sa isip niya ang lahat ng mga babae ay isa ang takbo ng isip. Nagkaroon siya ng trauma, Iha. Paliwanag ni Ma'am Denise. Kaya nga hindi ko siya masisisi. Sana lang ay dumating yung babaeng magpapabago sa paniniwala niyang yun. Ani Ma'am Denise, alam kong hindi din naman ako ang tinutukoy niya pero kusang tumitibok ng husto ang aking puso. Pagkarating namin sa kumpanya, sumakay lang kami sa elevator ni Ma'am Denise. Pagbukas, nanguna siya hanggang sa marating namin ang itim na pinto. Kumatok sandali si Ma'am Denise bago niya binuksan yun. Inabutan namin ang isang magandang babae sa sofa. Nakanguso at matyagang nag-aantay sa abalang si Aidam. Sa aking tumigil ang mata niya kaya iniwas ko ang paningin ko pero nakikita ko sa gilid ng mata ko ang pagsuri niya sa aking itsura. Tita, ano pong ginagawa niyo dito? Nang magsalita siya ay tinignan ko siya pero hindi ko inaasahan na magsasalubong pala ang mga mata namin. Hello po, anang babaeng nasa sofa. Tumaas ang kilay ni Ma'am Denise. Sa labas muna ako, Aidam. Hintay na lang kita. Nawala bigla ang pagkakasimangot ng babae at napalitan ng tipid ng ngiti matapos siyang tignan ni Ma'am Denise. Kayo pa din ba ng babae na yun? Ani Ma'am Denise. Naupo kami sa sofa na inupuan ng babae kanina. Hindi ba't niloko ka na nun? Don't tell me babalikan mo yun. Hindi na tita, siya lang ang umaasa. Katwiran ni Aidam matapos ay pumasada sandali ang tingin niya sa akin. Ano palang ginagawa mo dito? Sinama mo pa talaga yung paborito mo. Tumawa siya ng matunog, tuloy ay sumilay ang malalim niyang dimple. I just worried about you. Hindi ka na dumadalaw sa bahay. Nagtatampong saad ni Ma'am Denise. Akala ko kasi hindi na ako welcome doon. Tumawa na naman siya kaya kinabahan ako. Sana lang ay wag niyang sabihin ang napag-usapan namin. Anong hindi? Kita mo naman kung asikasuhin kita doon. May attitude kang maid doon. Katwiran niya. Ang tibok ng puso ko ay nagdoble-doble. Ayokong umuwi doon kasi ayaw naman daw niya ako makita. Ano? Bakas ang galit sa tono ni Ma'am Denise. Sino yan? Bakit hindi mo pangalanan? Tumingin sa akin si Aidam matapos ay umugong ang malakas niyang tawa. Hindi, biro lang. Gipit ang schedule ko kaya hindi ako makadalaw. Kung ako lang ang tatanungin kahit doon ako tumira. Ma'am, gusto niyo po ba ng kape? Ipagtimpla ko po kayo. Pag-iiba ko sa kanilang usapan. Naku, alam na alam talaga nitong si Maki ang makakapagpakalma sa akin. Alam mo ba kung saan, Iha? Sasamahan ko na lang siya, ta. Diyan ka muna. I-check mo yung pag-increase ng sale natin itong nagdaang buwan para mawala ang bad trip mo. Tawang saad naman ni Aidam. Shall we? Aniya, kaya tumangulang ako. Pinagbukas niya ako ng pinto.
Naroon nga sa harap iyong babae kanina. Tumayo ito matapos ay tumingin kay Aidam tsaka tumingin sa akin. Kakausapin mo na ba ako? Nangungusap ang mata niya. Hindi, busy pa ako. Maybe next time, bumalik ka na lang. Simpleng ani Aidam tsaka ako tinignan. Let's go? Ani niya sa akin, muli akong tumango. Sige, simpleng sagot ko. Nanguna si Aidam kaya sumunod lang ako dito. Nilingon ko iyong babae na nanggigilid yung luha. Totoo nga yung sinabi ni Aidam, mga babae yung naghahabol sa kanya. Kaya siguro gano'n na lang ang inis niya nang hindi ko siya pinansin. Pero bakit kailangan nilang ibaba ang sarili nila sa katulad ng lalaki na ito? Dito na. Tinuro niya iyong malaking gray na dispenser pati na iyong mga uri ng kape. Ikaw, hindi mo ba ako hinanap? Naroon siya sa likod ko kaya malaya ako napatigil sandali. Akala ko kasi kaya ka sumama dahil na mismo din ako. Ang bawat pagbigkas niya sa mga katagang iyon ay tumitibo sa aking puso. Hindi, wala kasing sasama kay Ma'am Denise kaya napilitan lang ako. Hinarap ko siya tsaka ako ngumiti. Napilitan? Tipid siyang ngumiti pero naroon ang pait. Para bang masigit pa doon ang inaasahan niya. Tara na, baka hinahanap na tayo ni Ma'am Denise. Napahinto ako sa paghakbang nang hawakan niya ang ibabaw ng aking balikat. Hindi ba talaga pwede yun? Hindi ba talaga pwede yun? Halata ang pag-aalangan niya sa sinabi niya. Pwede ang alin? Sa tagal kong hindi bumalik sa bahay, may mga naisip ako. Tulungan mo kong baguhin ang pananaw ko. Baguhin mo ko, Maki. Sabihin mong iba ka sa lahat para ipagkatiwala ko sa iyo ang puso ko. Sinserong aniya. Ayokong akuin ang responsibilidad na yun. Natatakot ako na masaktan ko siya at mas lalo pa siyang magalit sa mundo. Hindi ako ang sagot, Aidam. Maski ako, hindi ko din alam kung ano nga ba ang dapat na daan na tinatahak ko. Kaya paano kita tutulungan kung tulad mong nangangapalang din ako? Saad ko, tsaka ako siya iniwan dun. Oh, asan ang Sir Aidam mo? Ani Ma'am Denise nang ilapag ko ang kape. Akala ko'y kasunod ko na siya. Kailangan ko patuloy bumalik. Pagbukas ko ng pinto, inabutan kong nakasandal siya sa pader habang nakaukyabit sa batok niya ang kamay ng babaeng hapit na hapit ang uniforming suot habang malaya nitong hinahalikan si Aidam. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung anong ire-react ko o ang akma kong sasabihin, lalo pa at nang magtagpo ang mga mata namin. Naitulak niya iyong babae palayo sa kanya. Ako naman, naisara ko ng padabog yung pinto habang hihinga-hinga. Ang tibok ng puso ko, hindi ko maipaliwanag. Dahil sa tagpong yun, nakalimutan kong naroon nga pala si Ma'am Denise. Iha, anong nangyari sa'yo? Kukurap-kurap na aniya. Namumula ang pisngi mo. Wala po. Saad ko tsaka ako naglakad palapit sa kanya. Eksakto ng pag-upo ko ang pagpasok ni Aidam. Bakas ang pagmamadali niyang makapasok. Nakatingin siya kaagad sa akin, tila inaalam ang magiging reaksyon ko. Na po pala si Sir Aidam. Ngumiti ako dahil kailangan kong magpanggap na hindi ako apektado sa aking nakita. Hinahanap niyo ko? Aniya, pero nasa akin pa din ang paningin niya. Ako lang, iho. Nakakaistorbo na ba kami? Natawa si Ma'am Denise. Nawiwirduhan na ako sa inyo. Maya-maya uuwi na din kami. Pumasyal ka naman kasing madalas sa bahay para hindi na kami sumusugod pa dito. Hinigop ni Ma'am Denise ang kape niya. Samantala naglakad naman palapit sa akin si Aidam at naupo sa tabi ko. Ilang oras pa kami nag-stay doon hanggang sa wakas kusang nag-aya nang umuwi si Ma'am Denise. Nasa hallway kami ng kumpanya. Nasa likod lang ako nilang dalawa nang may makasalubong kaming dalawang lalaki, isang maedad na at isa namang halos kaedad ko lang. Hey, Miss Romero! Masayang bati ng matanda kay Miss Denise. Nakipag-shake hands sila kasama na si Aidam. And how about the young lady in your back? She is Maki Alonso. Ani Ma'am Denise, kaya ngumiti ako. She's quietly beautiful. Puna sa akin nung kaedad kong lalaki. Akmang makikipagkamay din ito sa akin pero naggulat ako sa napakabilis na aksyon ni Aidam. Siya ang tumanggap nung kamay ng lalaki habang ang isang kamay niya naman ay nakaakbay sa akin. She's my girl. Aniya pa na ikinangiwi ko. Maging si Ma'am Denise ay nagulat din sa inakto ng anak-anakan niya. Napahiya nang umiti yung lalaki ng bawiin ng kamay niya. Let's have a dinner in some other time, Miss Romero. Pagtatapos nila sa kanilang usapan. Alam kong may pagtataka kay Ma'am pero hindi na siya nagtanong pa. Nagpapasalamat pa nga daw siya dahil sinamahan ko siya. Kinagabihan
ay hindi nawala sa isip ko yung nakita ko. Babaerong talaga ang Aidam na yun, pero malakas ang dating niya. Kahit pa hindi ko siya pansinin, nariyan ang presensya niya, kaya't makukuha niya ang atensyon mo. Nakatanaw ako sa kisame nang mag-ring ang aking cellphone. Hindi ko yun sinilip kung sino dahil alam ko naman na mula yun kila nanay. Hello? Paunang saad ko. Na-turn off ka ba? Nanlaki ang mata ko. Bumilis ang puso ko't hindi ko alam ang sasabihin kaya pinatay ko ang linya. Napabangon ako nang wala sa oras. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa malakas na kalabog ng puso ko. Muling nagring ang aking cellphone. Tinignan ko yun at unknown number pa din ang tumatawag, kaya naman tsak na si Aidam pa din yun. Dahan-dahan kong sinagot ang linya. Buti naman sinagot mo. Nadinig ko ang pagngisi niya. May kailangan ka ba? Nauutal na saad ko. Hindi mo naman ibibigay pag sinabi kong yung puso mo. Uminit ang aking pisngi. Hindi ko gusto yung nakita mo. Nabigla lang ako sa paglapit niya. Bakit kailangan mo magpaliwanag? Malaya mo namang gawin ang gusto mo. Naipit ko ang aking labi. Mas gugustuhin kong ikulong mo. Kung sakali, gusto mo bang sisantihin ko na yung babaeng nakita mo? Ikaw na lang ang assistant ko. Hindi ko na malayan, napapangiti na pala ako. Wala akong alam sa ganun. Siguro sa ganito niya nakukuha yung mga babae niya, pero aaminin kong masarap sa pakiramdam ang kiligin. Tuturuan kita, panonoodin mo lang naman ako maghapon. Gusto mo ba? Akmang sasagot ako ng hindi ko alam, pero nagsalita siya ulit. Ako, magustuhan mo din kaya ako? Matutulog na ako, Aidam. Sana makita mo pa din ako sa panaginip mo, Maki. Aniya, pero hindi na ako sumagot pa. Pinatayan ko siya ng linya matapos ay nagbuntong hininga. Hindi ako pwedeng tumili sa kilig dahil magigising si Ate Caridad. Ang antok na kanina'y nararamdaman ko'y biglang nawala, kaya naman lumabas ako sandali para magpahangin. Pupunta sana ako sa pool at magbababad ng paa. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko doon si Aidam. Nakaupo siya sa sahig habang nakatingala. Napakurap ako. Tinanong ko sa sarili ko kung kailan pa siya umuwi dito at bakit hindi ko alam. Paatras na sana ako nang matapakan ko yung tuyong dahon sa likod ko, kaya gumawa iyon ng ingay. Napatingin si Aidam sa akin. May pagtataka sa mukha niya kung anong ginagawa ko doon, gayong nagpaalam na ako sa kanya kanina. Kala ko ba matutulog ka na? Ngumiti siya sa akin. Napakamot ako sa batok. Pinangunahan ako ng hiya. Hindi ko kasi alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang totoong dahilan ko. Ano kasi? Kinakabahang saad ko. Ano? Kapag sinabi mong nawala ang antok mo dahil nakausap mo ko, liligawan talaga kita kahit ayaw mo. Naniningkit ang matang Aniya pero kaagad na napatawa din. Tara dito, samahan mo ko. Panoorin natin ang buwan. Sabi ng isip ko'y umatras ako, pero sabi ng puso ko ay huwag ako lumapit, pero kusang humakbang ang paa ko palapit sa kanya. Naupo ako sa tabi niya. Iniisip ko sila inay sa amin. Paunang saad ko. Isa din naman yun sa iniisip ko kanina, pero siya talaga ang dahilan. Hindi ko nga lang pwedeng sabihin. Ganun ba? Umasa pa naman ako. Lumingon siya sa akin matapos ay ngumiti. Nabanggit nga din ni tita sa akin, so kamusta ang pamilya mo, ang inay mo? Nagpapagamot pa din siya hanggang ngayon, Aidam. Malungkot na saad ko. Kulang pa din kasi yung pinapadala ko. Pero ayos lang kahit paano naman ay may naitatabi ako. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi. Kaya ko, Aidam. Hindi mo ko kailangang intindihin. O kalma lang. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Tumawa na naman siya. Matagal bago siya muling nagsalita. Nang tignan ko siya, nakatunghay siya sa maliwanag na buwan. Buong buhay ko, umikot lang sa pasarap at saya ang lahat. Wala akong kinakaharap na problema. Pero mula na makilala kita, doon ako nalinawan. Napakalaki mong tanong sa isip ko. Sino ka at bakit mo ko pinapahabol ng ganito sa'yo? Kinuha niya yung inkan sa tabi niya at saka yun ininom. Malaki ang nagbago sa akin mula na makilala kita, Maki. Di ko naisip na may matinong babae pa palang dadaan sa buhay ko. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo, ah. Sinasabi mo ba yan dahil naawa ka sa akin? Tumingin siya sa akin. Sincero siyang umiling. Hindi, Maki. Sinasabi ko to kasi gusto na kita. Walang halong biro. Napalunok ako kasabay ng sunod-sunod na pagkurap. Mahirap ipaliwanag ng isang katulad mo ang gugulo sa puso't isip ko. Mapait ang kinalakan ko. Kahit kailan, di ko naranasan ng tunay na pagmamahal.
Biglang lumungkot ang kanyang tinig. Muli siyang lumagok ng alak sa inkan na hawak. Nandito pa din yung bakas ng sakit at kirot. 6 na taon ako nang ipagkatiwala ako ni Daddy kay Mommy. Inaasikaso niya naman ako sa umaga, pero after that, yung personal kong yaya yung kasama ko. Kulang ako sa pagmamahal at atensyon, Maki. Nadidinig ko ang paunti-unting pagbabago ng kanyang tinig. Hindi ko alam kung saan pumupunta ang Mommy. Until one night, may dinala siyang lalaki sa bahay. Out of curiosity, sinilip ko sila. May bagay silang hinihit-hit, nakabalot sa puti. Hindi pa doon natapos. They make love. Nasaksihan yun ng 2 mata ko. Umiling siya kasabay ng pagpatak ng luha niya sa kanyang t-shirt. Nakakadiring boses niya habang tuwang-tuwa ang bumabalot noon sa kwarto. Kapag tinatanong ko siya, palagi niyang sinasabi na si Daddy ang mahal niya. Nagsisinungaling siya kahit alam ko na yung totoo. Akala ko hanggang dun lang, pero hindi lang 1, 2 o 3. Madami siyang inuuwing lalaki sa bahay. Bagaman buong naikukwento ni Adam ang hinanakit niya, baka sa tinig niya ang hindi matawarang emosyon. Hanggang isang araw, nalaman kong wala na si Daddy. Pumiyok siya kasabay ng sunod-sunod na pagsinghot. Namatay siya dahil sa depress matapos niyang malaman ng mga ginagawa ni Mommy. Ang Daddy ko, nakagat niya ang ibabang labi. Namatay ang Daddy ko na walang ginawa kundi ang mahalin ng walang kwentang babae na yun. Hindi ko man lang nayakap ang Daddy ko kahit hanggang sa huling sandali man lang. Yumuko siya tsaka nagsunod-sunod ang kanyang paghikbi. Kasalanan ko bang matroma ako? Gayong ganon klase ng magulang ang meron ako? Hindi ko ginustong maging ganito, Maki. Kahit ako'y napaiyak nang pumalahaw na siya, sa awa ko'y niyakap ko siya. Aidam, sorry kung hinusgahan kita. Saad ko habang tinatapik ang kanyang balikat. Maki, pagmamahal na totoo. Yun lang yung hiling ko nung panahong bata pa ako, pero walang gumawa nun para sa akin. Sana nandun ka. Sana noon ka pa dumating dahil alam ko, ikaw lang ang makakagawa nun. Hindi naman ako masamang tao eh. Bakit pa nila ako sinilang sa mundo kung ganito lang din naman ang ipaparanas nila sa akin? Luha ang aniya habang yakap ako ng mahigpit. Kung tutusin, ay mas maswerte pa pala ako dahil mahirap man kami. Kailanman, hindi ko naitanong kay Inay kung mahal niya ba ako talaga. Sa gitna ng pagdadramahan namin, napalinga ako sa teres ng kwarto ni Ma'am Denise. Naroon siya't pinapanood kami. Mapait siyang umiti matapos ay tumango para bang sinasabi niyang dito lang ako sa tabi ni Aidam. Nang kumalma siya, kusa siyang bumitiw sa akin. Sandali siyang umiti. Salamat sa pagsama sa akin. Kahit paano, naibsan ang lungkot ko. Masaya ako malaman yan. Matutulog na ako. Paalam ko't tumango naman siya. Nang mahiga ako'y napalabi ako. Iniisip ko kasi kung anong sasabihin sa akin ni Ma'am bukas. Di bale, maaga naman akong aalis dito dahil off ko. Bukas din kasi ang check-up ni Nanay. Napapaisip lang ako dahil hindi ko akalain na ganoon pala kabigat ang dinadala ni Aidam. Akala ko, isa lang siyang pasaway na walang ginawa kundi gawin ang gusto niya. Hindi pala, pasado 12:00 na din kaya minabuti kong ipikit na rin ang aking mga mata. Kinaumagahan ay inabutan kong nagkakapi sa labas si Ma'am Denise. 6:00 pa lang, tingin ko'y sinadya niya talagang gumising ng maaga para harangin ako. What happened last night? Panimula ni Ma'am Denise. I saw Aidam. Is he crying? Tama talaga ang naisip ko. Magtatanong siya tungkol sa kanyang anak-anakan. Opo, nakainom po siya. Hindi niya napigilang ikwento ang nakaraan niya. Nag-aalangan ko pang sabihin sa kanyang totoo pero nadinig ko ang kinikilig niyang tawa. Tingin ko magiging espesyal ka sa kanya, Iha. Ang Aidam ko mataas ang tolerance sa alak kaya hindi siya basta-basta nalalasing. Bibihira lang din ang mga taong pinagkukwentuhan niya ng kanyang mga problema. Palagay ko'y magaan ang loob niya sa'yo. Nagulat pa ako nang saluhin niya ang aking pisngi. Mabuti naman ang Aidam ko, Iha. Kung sakali ikaw ang gugustuhin ko para sa kanya dahil alam kong hindi pera yung hahabulin mo sa kanya. Mumiti siya at ako naman ay biglang napangiwi. O sige na, mag-iingat ka ha. Balitaan mo ko kung anong magiging lagay ng nanay mo. Mauna na po ako. Paalam ko pang minsan. Nariyan na naman ang kinikilig niyang tawa. O sige na, ako nang bahalang magsabi sa Aidam mo. Aniya pa, kaya umuwi na naman ako. Nasa bus na ako nang magring ang aking cellphone. Hello? Sino po to? Formal na tanong ko. You should save my number. Expect me to call you often. Anyway, good morning. Anang garalgal niyang tinig.
Nakahiga ka pa ba? No, naglalakad na ako pababa. Hindi kita makita. Gusto kitang batiin ng good morning personally. Nasaan ka ba? Bakas ang iritasyon sa kanyang tinig. Ay dam, nasa basa ko. Inutusan ka ni tita? Sana ginising mo ko para nasamahan kita. Hindi Aidam, off ko ngayon. Hindi ako uuwi dyan. Ano? Malakas na sigaw niya. Why didn't you even bother to wake me up to say goodbye? Kailangan pa ba yun? Sabi ni Ma'am Denise, siya na ang magsasabi sa'yo eh. No, iba pa din kung ikaw. Nasaan ka na ba? Pahintuin mo yung bus mo, pupuntahan kita. I'll drive you home. Aidam, malapit na ako. Tsaka na lang tayo mag-usap. Kaagad ko siyang pinatayan ng linya. Pagdating sa bahay, ay naroon si inay. Kahit paano, maayos-ayos naman ang kanyang kalagayan. Ate! Malakas na tawag sa akin ng mga kapatid ko. Pati tuloy ang inay napalingon din sa akin. Imbis na mano sa kanyang kamay, ay halik ang sinalubong ko sa kanyang pisngi. Namiss ko po kayo. Saad ko tsaka ko siya niyakap. Nung nakaraang linggo pa nagbibilang ng araw ang mga kapatid mo, malapit ka na daw umuwi. Makakakain na din sila ng masarap. Tumawa si inay, pero kumirot yun sa puso ko. Heto nga po't may pasalubong ako, nay. May donut ba ako dyan, ate? Sabik na ani Marco. Siya ang bunso kong kapatid. 8 taon na siya. Oo naman, para sa inyo ni ate lahat ng binili ko. Nasa school pa ba siya? Opo ate, itabi na lang po natin yung para kay ate Maylie. Mapait akong umiti. Wala akong pamimilian. Gustuhin ko man silang pakainin ng masasarap. Kapos kami sa pera. Mas kailangan naming i-priority ang paggagamot ni nanay kaysa sa ibang bagay. Aidam's POV. Good morning anak. Bati sa akin ni tita. Bakit nakasimangot ka? Nga pala umalis si Maki. Yeah, I knew it. Oh, wag ka nang sumimangot. 3 days lang naman siyang mawawala. Huwag ka na malungkot, okay? 3 days? Hindi ba 2 days lang ang karaniwang day off? Abusado naman yatang masyado ang babae na yun. Angel ko nang nasa hapag na kami. Ay dam, minsan lang umuwi si Maki. Mula nung nakaraan, ngayon lamang siya umuwi. Nag-iipon kasi ng pampagamot ang batang yun. Ayaw naman niyang tanggapin ang tulong ko. Umirap ako at nagpanggap na walang pakialam. Malayo ba yung bahay niya at kailangan pa niyang hindi umuwi para bisitahin ang nanay niya? Umirap ako kunwari. Isang sakay lang, pero 3.5 hours ang biyahe. Mahal ang pamasahe, you know. Being poor is not easy, Aidam. Kaysa ipamasahe niya, iipunin niya na lang. Eh bakit? Sang lugar ba siya't mahal ang pamasahe? Aidam, huwag mo akong imbestigahan. Pagagalitan ako ni Maki, oras na pumunta ka dun. Nagbabantang aniya. Tss, as if na interesado ko. Papasok ako sa opisina pagkatapos ko dito. Hindi naman ako kikita sa kanya kung kukulitin ko siya. Pagkukunwari ko, pero napatawa si tita. Hindi mo ko maluloko. Nakita kong nagngangangal ka sa kanya kagabi. And I'm happy dahil may nag-comfort sa'yo. Tinapik-tapik niya ang likod ko, pero halata naman na gusto na lang ako inisin. 9:30 na nang makarating ako sa company. Binuksan ko kaagad ang aking laptop. Nagtingin ako ng mga bases na may biyaheng 3 oras at kalahati. Matapos, isa-isa ko yung tinawagan. Humingi ako ng CCTV footage. Around 8 to 9 o'clock in the morning. Siyempre, kailangan ng pera bago makagawa ng transaksyon. Nag-deposit ako kaagad ng 10,000 sa bawat footage na binibigay nila. Hanggang sa bingo! Nasabi ko nang makita ko ang maamong mukha ni Maki habang kausap ako sa cellphone kanina. See you, darling. Napangiti ako habang pinagmamasdan ko siya sa screen ng aking laptop. Nang hindi ko na napigilan, bumaba na ako papunta sa parking lot kung saan naroon ang kotse ko. Excited ako nag-drive dahil sa wakas, makikita ko na kung saan nakatira si Maki. Buong biyahe nga yata, hindi nawala ang ngiti ko. Hello po. Wika ko nang ibaba ko yung bintana ng kotse. May kumpulan sa isang maliit na tindahan. Saan po tumutuloy si Maki Alonso? Tanong ko sa matanda na nakapamiwang doon. Bit-bit ang walis tingting sa kanyang tagiliran. Alin, yung dating pokpok sa bar? Nagtawa na sila, bagay na ikinakunot ng aking noo. Nagbenta ng laman dahil sa patong-patong na utang. Bulalas niya pa. Naku, hindi pa nga din nakakabayad sa akin ang mag-iinang yun. Anang may-ari ng tindahan nang sumilip sa maliit na butas. Magkano ba yung utang nila sa inyo? Sinabi nila isa-isa at tsak ko, hindi pa yun umabot ng 15,000. Binuksan ko yung itim na bag na nasa tagiliran ko. Kumuha ko doon ng 20,000. Sa susunod, huwag kayong mangmata ng kapwa nyo dahil bilog ang mundo.
Baka bukas, kayo na ang nakaluhod sa mag-iina na pinag-uusapan nyo. Sa inis ko, binato ko sa kanila yung pera. O ayan, sobra yan. Oras na may madinig pa akong hindi ko gusto sa mga bibig nyo. Sisiguraduhin kung kayo naman ang ibabalita sa TV. Sa kalsada kayo titira. Saad ko pa tsaka ko sila sinarahan ng bintana. Ayoko na ulit magtanong kaya nag-ikot-ikot na lamang ako hanggang sa mamataan ko ang magandang mukha ni Maki habang pinapanood yung batang naglalaro sa initan. Bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya matapos kong makita ang bahay na tinutuluyan niya. Luma na iyon at tagpi-tagpi pa. Lumabas ang isang ginang na may balot na tela sa ulo. Nahampas ko yung manibela ko sa inis. Gusto kong pagalitan ng sarili ko kung paano ko nagawang magreklamo sa babaeng iyon. Paano niya pinagaan ang loob ko? Gayong triple pa pala yung hirap na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Malayo sa nakikita ko ngayon ang aking inaasahan pero sa kabila ng hirap na nasa harapan ni Maki, nagagawa niya pa ring maging masaya. Napalinga ako sa batang babae na palapit sa tarangkahan. Palagay ko'y kapatid din ito ni Maki. Magkamukhang magkamukha sila. Ate! Sabik na anang dalagita. Maylie! Nagyakap sila. Napangiti ako. Para bang nasagot lahat ng tanong ko't kalungkutan nang makita ko yung senaryo nilang magkapatid. Walang halaga ang pera o anumang kayamanan sa isang masaya at buong pamilya. Yun ang nakapaloob kay Maki kaya siya patuloy na lumalaban sa kahit na anong dagok ng buhay. Pakiramdam ko ay mas lalong lumalalim ang interes na mas makilala ko pa si Maki. Pero bago yun, gusto ko muna silang bigyan ng sorpresa. Maki POV. Nay, lalabas po muna ako at magbabawas po ako ng utang natin. Paalam ko't tumangulang si nanay. Samahan na kita ate, baka awayin ka na naman nila Aling Mirna dyan. Alam mo naman ang mga chismosa nating kapitbahay dyan. Napatawa ko kay Millie. Naglakad kami palabas, kataka-taka na walang umpukan ngayon sa tindahan ni Aling Esther. Tao po, Aling Esther. Tawag ko sa harap ng kanilang tindahan. Kung dati ay mabuburo ka muna bago siya lumabas, ngayon ay isang tawag lang, narito na siya at ngiti-ngiti pa. Ano yun, Maki? Napalabi ako. Maayos kong kausapin niya ako. Dati ipakawalang babae kong tawagin niya ako dahil nalaman niyang nagtrabaho ako sa bar. Magbabayad po ako ng utang. Naku, wag na. Bayad na, Maki. Ngiti-ngiti siya habang ako'y kinakausap. Pero may pagtataka naman sa akin kung sino ang mabuting tao na nagbayad ng utang namin. Nagkatinginan pa nga kami ni Millie. Sino po ang nagbayad? Yung gwapong lalaki, maputi tsaka mukhang mayaman. Basta, pinalipad niya dito yung makapal na pera. Ako'y napairap. Wala akong ibang maisip kundi si Aidam. Pero alam kong hindi niya naman alam kung saan ako nakatira. Kaya kataka-taka kung paano niya ito narating. Sino kaya yung tinutukoy ni Aling Esther ate? Ni Millie. Nang pabalik na kami, akmang sasagot na ako nang may bumusinang sasakyan sa likod namin. Napatalon ako sa gulat bago iyon nilingon. Nakadungaw sa bintana ng kotse ang lalaking kanina lang ay aking iniisip. Hi, ngiting wika nito. Nangunot ang noo ko samantalang itong si Millie parang hihimatayin sa kilig. Pinipiga niya ang kamay ko habang nakatingin siya kay Aidam. Grabe, ang gwapo ate. Impit na saad niya. Gusto ko siyang baliwalain dahil malakas ang pandinig ni Aidam. Lalaki na naman ang ulo nun kapag nalaman niyang humahanga ang kapatid ko sa kanya. Bakit ka narito? Paano mo ko nahanap? Tinuro ako ng pera ko. Tinaasan ko siya ng kilay. Baka hinanap mo ko. Pagtatama ko nang tumawa siya ng malakas. Tumatalino ka na. Birong aniya pero inirapan ko siya. Tara na Millie. Naglakad na kami pero sige lang ang sunod sa amin ni Aidam. Pwede ba? Pag-uwi ko na sa inyo tsaka tayo mag-usap. Sa inyo ko matutulog kapag hindi kayo sumakay. Napilitan akong huminto. Nakangiwi si Millie. Alam niyang nakakahiya kung dun matutulog sa bahay si Aidam. Masyadong malaki ang agwat namin. Baka kahit lagyan ko pa ng bagong banigang tulugan niya, hindi pa din siya antukin. Tara na, ihahatid ko na kayo. Naiinis man, wala naman ako nagawa. Sa passenger seat ako at sa backseat naman si Millie. Bakit naman kasi pumunta ka pa dito? Nakalabing saad ko. Kasi namiss kita. Tinignan ko siya at hindi nawala ang pagkakangiti sa kanyang labi. Nag-aalala ako sa'yo. Ikaw yung nagbayad sa utang namin. Tumango siya sa akin. Magtatanong lang sana ako kung saan ang bahay niyo. Kaso sinabi na nila lahat ng tungkol sa'yo. Papasukin mo na kasi ako sa buhay mo.
Babaguhin ko yung lahat ng masamang tingin nila sa'yo. Sinserong aniya. Tinignan ko si Millie sa salamin na naroon sa harapan at talaga namang kinikilig siya. Aidam, ayokong isipin ng tita mo na inaabuso ko yung kabaitan mo. Hininto niya bigla ang kotse. Mukha na ba akong mabait sa'yo? Kukurap-kurap na aniya. Eh di hindi na pala ako negative sa'yo. Ibig sabihin kahit 1% may pag-asa na akong gustuhin mo? Aidam, hindi ka naman katanggi-tanggi. Mayaman ka't gwapo pero hindi babagay sa'yo yung isang kagaya ko. Magpapakatotoo na ako. Ayokong umasa na may pag-asa tayo dahil natatakot akong idagdag mo ko sa mga koleksyon mo. Wala na ako noon. Tinapon ko na sila mula nung nakita mo ko sa company na may kaanuhan. Pumikit ako sandali. O sige, sabihin nating nagbago ka na. Paano ko? Anong iisipin ng mga tao sa akin? Si Ma'am Denise. Boto siya sa'yo. Gusto ka niya para sa akin. Ngiting aniya, tsaka muling nagmaneho. Pagdating sa tapat ng bahay, pinagbukas niya ako ng pinto pati na si Millie. Hala ate, sino ang mga yan? Napatingin ako sa tinutukoy ni Millie. Naroon ang pulutong ng mga tao sa bahay namin. Tinignan ko si Aidam pero nagkibit balikat lang ito. Sino yung mga yan? Tanong ko sa kanya pero lumabi lang siya. Ewan ko, sagot ni Aidam. Nagmadali akong lumapit kay inay. Nay, ano pong nangyayari? Sino daw po ang mga yan? Sila daw ang mag-aayos ng bahay. Wika ni inay. Muli kong tinanaw si Aidam pero wala siya sa likod ko. Kaya naman kinailangan ko pang ilinga-linga ang mata ko para siya ay mahanap. Ayun at tabala sa pakikipag-usap sa lalaki naka-helmet ng yellow. Naglakad ako palapit sa kanya pero hindi pa ako nakakalapit nang may tumawag sa gate. Good afternoon ma'am. Napilitan tuloy akong lumapit dun sa lalaking nasa gate. Ano po yun? Pa-receive po ng order ninyo. Ani at kumunot naman ang aking noo. Wala naman po kung in-order Katwiran ko pa pero nagkibit balikat siya. Bayad naman na po ito, pipirmahan nyo na lang. Katwiran niya pa. Pumirma ako sa tinuro ng lalaki. Akala ko'y 2 karton lang yun ng pizza pero previous lang pala yun. Pinasok nila ang sasakyan nila sa loob tsaka inilabas ang napakaraming pagkain. Hahanapin ko na sana si Aidam para awayin at kagalitan. Pero naroon siya sa tabi ni nanay at masaya silang nagkukwentuhan. Pati na mga kapatid ko, tumatalon sa sobrang excited. Ate, sabi ni Kuya Aidam, magkakabahay na daw tayo ng bago. Tapos magkakatindahan na tayo ng malaki. Pumapalakpak at masayang-masaya na sabi sa akin ng bunso kong kapatid. Talaga? Yun lang ang aking nasabi. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa kanila. Hindi mo naman na kailangan gawin pa ito, iho. Matanda na ako. Sanay na ang mga anak ko sa hirap. Kayang-kaya na ni Maki ang mga kapatid niya kung sakali na mawala ako. Dinig na ni nanay. Huwag niyong sabihin yan. Maniwala kayo kay Maki. Ipapagamot niya kayo. Saad pa ni Aidam pero tumalikod na ako. Naglakad ako papunta sa likod ng bahay namin. Ayoko makita ko ni nanay at ng mga kapatid kong umiiyak. Parang nangihina ang mga tuhod ko. Napahawak ako sa bulok naming plywood sa likod habang hawak ko ang aking dibdib. Bumuhos ang aking luha. Ang isipin na mawawala ang nanay ko sa piling ko'y napakasakit. Pakiramdam ko, tinutusok ang puso ko hanggang sa may humawak sa aking balikat. Tinignan siya ng luhaan kong mata. Hindi lang niya ako matapos ay niyakap ng mahigpit. Iyak na, saad niya nang maisandal niya ako sa kanyang dibdib. Pagkasabi niya noon, para bang may sariling isip ang aking mga mata. Akala ko'y okay lang ako. Akala ko kaya ko lahat. Saad ko habang nakasuksok ako sa kanyang dibdib. Hindi ko kaya, Aidam. Ang isipin pa lang ang pag-alis ni inay. Para bang pinapatay na din ako. Magtiwala ka lang. Sinasabi lang yun ng nanay mo para maging handa kayo sa posibleng mangyari. Mariin akong umiling habang umiiyak. Hindi ko kaya, Aidam. Hindi ko kaya. Tahan na. Alam mo, swerte ka pa nga dahil nararamdaman mo yung pagmamahal ng nanay mo kahit may sakit siya. Kahit na nasa ganoon siyang kalagayan, kayo pa din ang iniisip niya. Di tulad ko. Tibayan mo lang yung loob mo. Lumaban kayo ng sabay-sabay at nandito lang ako. Nakangiti siya nang tinignan ko siya. Pinahid ng daliri niya ang luha sa aking pisngi. Ang ganda mo pa din kahit na umiiyak ka. Pangbobola na aniya pero nagbalik sa akin ang mga pinagagagawa niya ngayong araw kaya hinampas ko ang kanyang dibdib. Bakit na naman? Ngiting aniya nang simangutan ko siya. Ano yung mga yun? Alin?
Inosenteng aniya. Yung mga tao sa labas tsaka yung mga pagkain. Parte ng panliligaw ko yun. Kinikilig na aniya. At sinong nagsabing pwede kang manligaw? Sino din nagsabi na humingi ako ng otoridad sa'yo? Liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Maghihintay ako na magustuhan mo kahit pataon ng abutin. Mapatunayan ko lang sa'yo na nagbago na ako. Halika nga. Aniya na naman matapos ay niyakap ako ng mahigpit. Ang sarap mong yakapin, Maki. Sana habang buhay na yung day off mo. Kinikilig na aniya na naman. Uy, naitulak ko siya palayo nang madinig ko ang tinig ni Marco. Naroon sila sa gilid kasama si Maylin ng ngiti-ngiti. Kakain na daw po, sabi ni Nanay, Kuya Aidam, Ate Maki. Napakamot ako sa batok ko tsaka ako tarantang tumango. Nauna sila kasunod ako habang nasa likod ko naman si Aidam. Hinawakan niya ang kamay ko mula sa likod. Masyado siyang malakas kaya kahit anong alis ko, hindi iyon umubra. Binitiwan niya lang nang malapit na kami sa karamihan ng tao. Sir, malaki naman po yung lupa. Hindi na po natin gagawing second floor. Yung ideal pool na lang po yung ilalagay natin dun sa gilid. Yun pala yung engineer na kausap niya kanina. Anong ideal pool? Saad ko nang maintindihan ko ang kanilang pinag-uusapan pero inakbayan lang ako ni Aidam. Sige, gawin mong maganda yung titirhan ng family nitong future wife ko. Ngiting ani Aidam kaya padarag kong inalis ang kamay niya sa aking balikat. Anong future wife? Bulalas ko pero tinawanan lang ako ng mga tao dun. Aidam! O kita nyo na? Pinapangatawan niya ng talaga. Siya lang po yung nakakasigaw sa akin ng ganyan. Aniya pa nang bumaling siya kay Nanay. Anak, huwag mong sigawan si Aidam. Pigil sa akin ni Nanay nang tapik-tapikin ni Aidam ang gilid ng aking balikat. Ayos lang po yun. Ang mahalaga po ay nagkakaintindihan kami ng anak nyo. Tumawa na naman siya pero inirapan ko lang siya. Ng mga sandaling yun, nakalimutan namin ni Aidam ang sarili-sarili naming mga problema. 3 araw din ang lumipas. Halos patapos na nga itong bahay. Sa dami ng tao na dinala ni Aidam sa amin, hindi na iyon nakakapagtaka pa. Nay, babalik po muna ako sa trabaho. Tapos na po ang aking day off. Hinagkan ko ang noo niya. Marco, bantayin mo mabuti si Nanay. Mag-work muna si ate. Oo naman ate. Ngiting aniya habang hawak ang malaking mansanas sa kamay. Binili pa iyon ni Aidam sa kanya nung nakaraan. Naglakad na ako palabas nang mamataan ko ang mga kapitbahay namin na nakatanaw sa bahay namin. Ay, hello Maki. Ani Aling Myrna. Minsan ko siyang nilapitan nun kaya kahit na sinisiraan niya ako sa lugar namin, nginitian ko pa din siya. Hello po. Umaasenso ka na yata ya. O, ay di kami naman ang pauutangin mo niyan. Birong aniya pero tinignan ko lang siya. Hindi ko maaaring sabihin na mula yun kay Aidam dahil ichichismis niya na naman ako. Darling, pati siya ay napalingon sa tinig na iyon. Aidam, naka-sports car siyang blue. Naglakad ako palapit sa kanya. Ginugulo ka pa din ng mga yan? Aniya, tungkol kina Aling Myrna. Ay hindi, kinakamusta lang namin si Maki. Ani Aling Myrna. O sige, mauna na kami sa inyo. Aniya pa, tsaka malalaki ang hakbang na naglakad palayo sa amin. Bakit ka nandito? Sinusundo ka, parte pa din ng paniligaw. Kibit balikat na aniya, ngumiti ako ng kaunti. Wow, ngumingiti ka na ya. Biro niya pa, hindi ko na hinayaang ipagbukas niya ako ng pinto. Pumasok ako sa kotse niya. Salamat ng madami Aidam, kahit na pinagtatabuyan na kita, andyan ka pa rin. Sabi ko pero nanatili ang mata niya sa daan. Hindi ko naman maiaalis na iwasan o ipagtabuyan mo dahil nakilala mo kong babaero. Naiintindihan ko yon. Hindi ko din ginagawa to dahil sa awa ko sa'yo, kundi dahil ayoko makita kang nahihirapan. Sa totoo lang, natatakot pa ako Aidam. Hindi ko alam kung paano ka papapasukin sa buhay ko, lalo't napakarami ko pang responsibilidad. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Hindi kita mamadaliin. Ayoko din na gustuhin mo ko dahil sa pangulit ko. Gusto ko na gustuhin mo ko dahil mahal mo ko. Hindi na kami nag-usap ulit. Hindi na nga din niya ako hinatid sa loob dahil may pasok pa daw siya. Ingat ka papasok. Sabi ko nang makababa ako. Tatalikod na sana ako nang abutin niya ang aking pulsuhan. Sandali. Inosente ko siyang tinignan. May kukunin ako sa'yo. Ha? Tinignan ko lang siya hanggang sa makababa siya. Anong kukunin? Sumandal siya sa kotse niya. Matapos ay kinawit niya ng mabilis ang braso niya sa aking bewang. Titig na titig sa akin ang mga mata niya. Aidam, hindi na ako nakapagsalita
nang bigla niyang halikan ng aking labi. Ang isang kamay niya ang humahaplos sa gilid ng pisngi ko. Ang sandaling paghalik niya ay naging napakatagal para sa akin. Vitamins ko, tagal ko na kasing hindi nakakainom eh. Tawang aniya, tsaka niya ako binitiwan. Ingat ka papasok, tawagan mo ko mamayang gabi. Aniya pa, tsaka ako pinikitan. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa bumusina siya paalis. Ang pisngi ko ay nagiinit pa din habang kagat ang aking labi. Para akong lutang habang naglalakad papasok. Ano na ba talagang mayroon sa amin? Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya kahit hindi ko pa naman siya sinasagot. Naibulong ko habang wala pa din ako sa aking sarili. Idam's POV. Pagdating ko sa office, naroon na naman si Sophie. What are you doing here? Naupo ako sa swivel chair ko at siya naman tumayo at lumapit sa akin. Hindi na ba natin maibabalik ang dati, Idam? Nagsisisi na ako. I'm sorry, Sophie. Ang tangi kong nasabi. Idam, isang beses lang ako nagkamali kumpara sa maraming beses na inulit mo yun sa akin. Pinatawad kita pero bakit ako? Bakit ako? Ganun mo na lang kahirap patawarin. Exactly. Ayoko nang isumbat mo sa akin ang mga pagkakamali ko, kaya ayoko na makipag-ayos sa'yo. Matapang siyang tumayo habang nakatingin ng masama sa akin. Bakit? Dahil ba dun sa kasama ni Tita Denise? Oo, maganda nga siya, pero mas magaling pa din ako sa kanya. Aniya, matapos sa isa-isang inalis ang kanyang saplot. Umalis ka sa harap ko. Nasabi ko habang nakatuon ang mata ko sa computer. Ang katulong na babaeng yun ay walang-wala sa akin, Idam. Sa dami ng sinabi niya, yun lang talaga ang nagpabaling sa kanya ng paningin ko. Padarag akong tumayo matapos ay hinawakan ko ang kanyang braso. Wag na wag mong iinsultuhin si Maki. Nanggigigil kong sabi, kinaladkad ko siya palabas. Idam, buntis ako. Luha ang aniya pero tinignan ko lamang siya ng masama. Panindigan mong mag-isa mo, hindi kita ginalaw. Kaya wag mo sa aking ipaako yung bata na nasa tiyan mo kung totoo ngang buntis ka. Sabi ko, tsaka ako siya sinaraduhan ng pinto. Nasalo ko ang aking sentido. Ito na ang mga problemang ginawa ko. Ngayon pa lang, parang nagsisisi na talaga ako. Wala pang isang oras nang muling bumukas ang pinto. Sabi ko umalis ka, diba? Hindi ko natapos yun dahil hindi na si Sophie ang naroon. Anong ginagawa mo dito? Walang emosyon na sabi ko habang nakatingin sa kanya. Anak, paunang aniya, payat na ang itsura niya at malayo na sa dating siya. Wala kang anak dito, lumabas ka na. Nasabi ko at inilayo ko ang paningin ko sa kanya. Idam anak, aniya pang muli tsaka humakbang. Sinabi ko nang wala kayong anak dito. Malakas na sigaw ko. Matagal nyo nang pinatay ang inabandonan yung anak. Mali kayo nang napasukan. Anak, patawarin mo ko. Sa ikalawang pagkakataon, napatayo na naman ako sa kinauupuan ko. Patawad? Patawad saan? Patawad lang ang sasabihin nyo sa halos 2 dekada nyong pag-abandon na sa akin. Nanginginig ang kamay ko, pati na ang aking labi. Sa lahat ng dinulot nyong trauma sa akin, patawad lang yung hihingi nyo. Iminulagat ko sa kanya ang paiyak ko ng mata. Alam nyo man lang ba kung ano-ano yung dinanas ko habang wala kayo? Napaupo ako dahil sa sakit na nasa dibdib. At mga hakbang siya palapit sa akin. Huwag kayong lalapit sa akin. Hindi ko kayo kakilala. Idam anak, hayaan mo kong magpaliwanag. Aniya, pero tinitigan ko lang siya ng masama kasabay ng pagtulo ng aking luha. Wala kayong dapat ipaliwanag dahil nasaksihan ko lahat. Ano pa bang kailangan nyo? Pera? Wala na kayong pera, kaya kayo nagpakita sa akin. Sige, bibigyan ko kayo. Anak naman, makinig ka sa akin, patawarin mo ko. Aniya pa, tsaka lumuhod sa harap ko. Sige, patatawarin ko kayo. Oras na maibalik nyo yung daddy ko. Kung maibabalik mo pa yung mga panahon na kinuha nyo, mga panahon na pinagkait nyo sa akin, at ang pagmamahal na dapat noon nyo pa ibinigay sa akin. Ano, kaya nyong gawin yun? Paghahamon ko sa kanya pero wala siyang naisagot. Tanging pag-iling at pakiusap lang ang naisagot niya. Anak, patawarin mo ko anak. Ngumiti ako ng may pait. Alam nyo ba nung bata ko? Palagi ako umaasa na isang araw. Babalik kayo para samahan ako sa paglaki. Pero binigo nyo ko. Mas pinili nyo makasama yung mga lalaki nyo. Pero kahit ganun, mahal ko pa din kayo kasi nanay ko kayo. Ang gusto ko lang naman ay makita nyo ko. Kasi kayo ang nagsilang sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit nandito ko. Ma'am, pakiusap. Umalis muna kayo. Hindi ko pa kaya na makausap kayo ng maayos.
Maawa kayo sa akin. Luha ang saad ko, tsaka ako dumukdok sa mesa ko habang patuloy na umiiyak. Hindi ko alam kung ilang oras ako naroon nang may kamay na humawak sa aking balikat. Inangat ko ang paningin ko. Ayos ka lang? Maamong mukha ni Maki ang aking nakita. Lumingalinga ako't hinanap ang babaeng narito kanina. Umalis na siya. Nakatulog ka daw kakaiyak. Aniya habang hinahaplos ang aking likuran. Ibinili niyang pakalmahin kita. Kinuwento niya din lahat ng nangyari sa inyo. Masaya ako makilala ang tunay mong nanay. Ani Maki, hinawakan ko ang braso niya, tsaka ako siya pinaupo sa kandungan ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Maki, ikaw na lang ang positibong nakikita ko. Huwag mo na akong iiwan. Bulongkot hinarap niya ako tsaka hinawakan ang magkabila kong pisngi. Ay dama, hindi tayo perpekto. Lahat tayo may kinakaharap na pagsubok. Tulad mo, nagtatapang-tapangan lang din ako dahil wala tayong pamimilian kundi ang harapin ng mga problemang dadating sa atin. Bigla ay nabasag ang kanyang tinig. Ay dama, nasa hospital si nanay. Bigla siyang umiyak. Bumuhos ang luha sa kanyang mata. Ay dama, alam ko ang mga posibilidad na mangyari pero hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan. Umiiyak na Aniya kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Humiwalay siya sa akin tsaka niya pinunasan ang luha niya. Pasensya ka na, may problema ka na dinadagdagan ko pa. Wala na kasi ako alam na pwedeng sandalan. Ayos lang Maki, gusto mo dalawin natin si nanay mo? Alok ko pero umiling siya. Hindi na, dito ka na sa work mo. Ako na lang, dinalaw lang talaga kita. Nag-aalala ka sa akin? Tinignan ko ang kanya mata. Hindi siya nagsalita pero alam ko na ang sagot sa tanong ko. Hinawakan ko ang batok niya para ilapit sa akin, tsaka ko hinalikan ang malambot niyang labi. Sa bawat paghalik ko ay siyang pagsalubong din niya sa akin. Kapwa lunod kami sa isa't isa kaya minabuti ko nang putulin ang halikan namin kaysa makarating pa kami sa ibang bagay. Pupuntahan ko na si nanay. Sige, balitaan mo ko kung anong mangyayari, okay? Bilin ko tumango siya. Ilang araw na hindi kami nakapag-usap ni Maki. Hindi ko siya kinulit dahil alam ko naman na inaasikaso din niya ang nanay niya. Himalat dinalaw mo ko. Ani tita, nang umuwi ako isang hapon, humalik ako sa pisngi niya. May sasabihin ka siguro no? Dinalaw ako ng babae. Nakalabing saad ko at naupo kami sa sofa. Humingi siya ng tawad sa akin tita. Tinapik niya ang aking balikat. Baka totoo naman na nagbago na siya. Bakit hindi mo bigyan ng chance? Kahit saan kasi daanin, mami mo pa din siya. Naguguluhan ako tita. Ginugulo ka ni Maki. Kinikilig na Aniya. Nalaman kong pinatayuan mo sila ng bahay. Sabi-sabi ka pa na hindi ka magkakagusto sa mga maid ko. Di kinain mo lang yung sinabi mo. Dati na kami magkakilala. Naputo lang pagtawa niya sa sinabi kong yun. Dati siyang nagtatrabaho sa bar. Isa-isa kong kinuwento sa kanya ang tungkol sa amin ni Maki. O di dapat mo nga lang siyang pakasalan kung ganun. Kapal talaga ng mukha mo. Ayan, napakababaero mo kasi. Nakahanap ka tuloy ng katapat mo. Paano kung pakakasalan hindi naman nagpaparamdam? Hindi na ba pumapasok dito? Pag-iiba ko ng usapan namin. O, di lumabas nga ang totoo. Si Maki ang sinadya mo't hindi ako. Palabas na sila ng hospital ngayon. Sabi ko nga wag na muna siyang bumalik dito, talagaan na lang niya ang nanay niya eh. Hindi naman pwede yun. Dapat ako yung aalagaan niya. Kumuha siya na mag-aalaga sa nanay niya. Tapos ako dapat ang alagaan niya. Hay nako, babaerong isip bata. Siya, puntahan mo siya doon at baka nakauwi na yun. Napangiti ako. Sa dami ng babaeng nakilala ni tita, si Maki talaga ang gustong gusto niya. Pasado 8:00 na ng gabi nang makarating ako sa bahay nila Maki. Maganda na iyon, pati ang gate nila. Matagal-tagal din bago lumabas si Maki. Nakasando lang siyang puti, kapares ang pajama. Pinagbuksan niya ako ng gate. Naasahan mo yung pagdating ko no? Biro ko sa kanya nang makababa na ako pero nginiwaan niya lang ako. Bakit ka nandito? Masama bang mamiss ang GF ko? Nagsusungit kunwari na sabi ko. GF? Sino? Hindi pa naman kita sinasagot ah. Hindi kita tinatanong. Tara na sa loob ng bahay ko. Birong saad ko pa, tsaka ako siya hinawakan sa kamay. Tulog na sila? Oo, hindi ako makatulog kaya gising pa ako. Gusto mo pagodin kita? Tawang biro ko naman. Saan tayo pupunta? Spend your whole night with me, darling. Yun lang ang sinabi ko at hindi naman na siya sumagot pa. Maki's POV.
Sa dami ng nagawa ni Aidam sa buhay ko, siguro eto na yung tamang panahon para pasalamatan siya. Pumasok kami sa room ko at ipinaubaya ko sa kanyang lahat ng gabing yun. Hinayaan ko siyang angkinin niya ako. Bumagsak siya sa kama sa tabi ko habang nagpapalitan kami ng malalim na paghinga. Ganito ka ba sumagot ng manliligaw mo? Maya-maya ay tanong niya nang mabawi niya na ang lakas niya. Niyakap niya ako. Wala pang nanligaw sa akin maliban sa'yo. Sagot ko naman at tumawa siya ng matunog, halatang kinikilig. Ibig sabihin, talagang sinasagot mo na ako? Ibubuka ko ba naman to kung hindi? Kamusta na kayo ng mami mo? Hindi pa din okay. Aidam, hindi naman sana nangingialam ako. Alam kong masakit ang pinagdaanan mo sa kamay niya. Matapos ay iniwan ka din niya pero hindi ba pwedeng kalimutan mo na muna yun? Naiintindihan naman kita pero nasisiguro kong pagsisisihan mo ang lahat. Oras na mawala siya nang hindi mo siya napapatawad. Humigpit ang yakap niya sa akin, tsaka siya sumiksik sa aking leeg. Hindi ko naman sinabing hindi ko siya patatawarin. Ang gusto ko lang, humingi pa ng space dahil hindi pa ako handang pabalikin siya sa buhay ko. Mas mabuti yan, wag mong tigasan ang puso mo dahil kahit anong mangyari, mami mo pa din siya. Bakit pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Pag-iiba niya ng usapan, nagbuntong hininga ko. Pinuntahan ako ni Sophie sa hospital nung nakakonfine si nanay. Kinausap niya ako. Sabi niya, iwanan kita dahil buntis siya at ikaw ang ama ng bata. Napabangon siya sa tabi ko. Ginawa niya yun? Hindi makapaniwalang aniya. Ano namang sabi mo? Hindi ako kumibo. Hindi ako naniwala sa kanya. Gusto kong aminin mo mismo sa akin. Kinakabahan man ay sinabi ko iyon. Tinitigan ako ni Aidam at mas lalo akong binalot ng kaba. Totoo bang hindi ko madugtungan iyon nang halikan ako muli ni Aidam? Titig na titig siya sa mata ko. Tingin mo ba gagawin ko yun? Ikaw ang huling nakatabi ko sa kama kaya alam kong hindi ko anak yun. Mula nang matikman kita, ayoko nang tumikim pa ng iba. Bulong niya habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok ko na nasa noo ko. Ikinulong mo yung puso ko ng ilang buwan. Ikaw lang ang babaeng hinahanap-hanap ko. Ikaw lang ang kaisa-isang taong nagsampal sa akin ng salitang kontento. Kung may aanakan man ako, ikaw lang yun, Maki. Wala nang iba. Aniya pa, tsaka ako muling hinagkan. Ang halik niya ay mas lumalim pa hanggang sa itulak na naman kami ng mga sarili namin sa ikalawang pagsuong sa pagkadarang. Nang gabing yun, 2 beses na may namagitan sa amin ni Aidam at iyon ang selyo na opisyal na ang aming relasyon. Teka, bakit ganyan naman kahigpit ang yakap mo? Nakakulong ako sa 2 bisig niya. Ulo ko na lamang ang naigagalaw ko. Aidam, luwagan mo. Luluwag din yan kapag inaraw-araw ko na. Yung yakap mo, nahihirapan ako eh. Ayoko baka mamaya takasan mo na naman ako. Hindi ko na alam kung saan kita hanapin pag iniwan mo ko. Paano pa akong tatakas? Nandito na tayo sa bahay ko. Angil ko pa pero tumawa lang siya. Siguruhin mo kapag nagising akong wala ka sa tabi ko, ililipat kita sa malayong malayo. Aniya pa pero hindi pa doon natapos. Niluwagan niya ang yakap sa akin pero isinalikop niya naman sa kamay niya ang aking mga daliri. Napatawa na lamang ako. Bumalik kasi sa alaala ko yung may gustong makipag-shake hands sa akin. Wala pa man ay napaka-protective na ng babaerong lalaki na to. Napailing na lang ako tsaka pinikit ang aking mga mata. Makalipas ang 7 taon, naging napakabilis ng panahon. Patapos na sa kolehiyo si Meili. Si Marco naman, patungo pa lang sa kolehiyo. Hindi na ako pinabalik ni Aidam kay Tita Denise. Sa halip ay pinatayuan niya na lang ako ng malaking butik sa lupa ni Aling Mirna. Nalulong kasi ito sa sugal kaya ginawa yung advantage ni Aidam. Nagupa siya ng mga magagaling sa sugal at doon niya na tuluyang nakuha yung lupa ni Aling Mirna matapos itong mabaon sa utang. O ate, bakit hindi ka pa gumagayak? Ngayon ang dalaw natin sa sementeryo, hindi ba? Oo nga pala, nalimutan ko, Meili. Nagmadali ako mag-asikaso. Dadaan pa kasi kami sa flower shop para bumili ng puting bulaklak. Paglabas ko sa shop, naroon ang kotse kong puti. Regalo sa akin ni Aidam. Sumakay kami ni Meili doon. Dinaanan lang namin saglit yung bulaklak at dumiretso na kami sa sementeryo. Mami! Malakas na sigaw sa akin ni Aki. Binawal ko siya. Huwag kang maingay anak. Sementeryo ito. Napatawa si Meili na nasa likuran ko. Hinatak ako ng 5 taon kong anak at dinala sa daddy niya. Bakit hindi ka nagsabi na nandyan ka na? Sana'y sinundo kita. Ani Aidam, bagaman 7 taon na kaming kasal, hindi nagbago ang pagiging malambing niya sa akin. Nakasakay kami sa kotseng binigay mo.
Bumaling ako kay inay. Nay, humalik ako sa kanya habang naroon si Marco sa likod niya at siyang may hawak ng wheelchair na sakay niya. Sinindihan ko na itong kandila ate. Ani Meili kaya tumango ako. Nandito kami sa sementeryo dahil paalala ni Itay. Sa 7 taon na yun, napakaraming nangyari. Akala ko mawawalan na sa amin si nanay pero dahil nandyan si Aidam, siya na ang nagpagamot kay nanay sa ibang bansa. Daddy, dalaw naman po tayo kay Mami Lola. Nakalabing ani Aki, si Tita Denise ang tinutukoy niya. Palibhasa'y spoiled na spoiled siya dun. Mahal, ani nanay sa puntod ni Itay. Pagmasdan mo yung mga anak mo, manugang at apo mo sa tagal ng panahon. Ngayon lang din kasi kami nakadalaw dito. Ang panganay mo, napakaswerte sa asawa niya. Biniyayaan sila ng isang binhi. Hindi ba't ganito din sana tayo kasaya kung hindi ka namatay kaagad? Nalulungkot ako para kay nanay. Alam kong miss niya na si Itay, ngunit baligtarin man natin ang mundo, hindi namin ito matatagpuan. Eto namang pangalawa mo, patapos na din ang pag-aaral sa tulong ng manugang mo. Hinawakan ni Aidam ang balikat ni nanay. Huwag po kayong masyadong maging emosyonal, baka po makasama sa kalooban nyo. Pagpapagaan ni Aidam sa loob ni nanay, tuloy hindi na nagsalita si nanay at pinagmasdan na lamang ang puntod ni Itay habang umiiyak siya. Binigyan namin ng sapat na oras si inay dahil matagal na naman bago ulit kami makapasyal dito. 2:00 ng hapon nang magpasya na kaming umuwi. Kay Meili ko na pinadrive ang kotse ko dahil doon na ako sasakay kay Aidam kasama ng anak namin. Dumiretso kami sa bahay namin. Nakahiwalay na din kasi kami kila nanay. Diyan lang kayo, magluluto ako ng pagkain. Napagod ba kayo? Tanong ko nang makapasok kami sa bahay. Hindi po, tumayo lang naman tayo doon. Hindi naman po natin pinuntahan si Lolo sa bahay niya eh. Katwiran ni Aki. Daddy, tara na po kay Mami Lola. O sige, iwanan nyo na lang ako dito. Nakapamewang na saad ko. Napangiwi si Aki. Magsasalita pa sana ako nang may maramdaman akong kakaiba. Darling, how are you feel? Alalang saad ni Aidam pero hindi ko na siya pinansin. Nasaluko ang bibig ko nang magduduwal na ako. Nagtatakbo ko sa lababo at doon sumuka. Hinang-hina ko habang nakatuon sa lababo ang kamay ko. Hinawakan ni Aidam ang aking balikat. Darling, nag-aalala ako. Ano bang nararamdaman mo? Tinanaw ko si Aki. Mami, kasalanan ko po ba? Parang maiiyak na anito pero nginitian ko lang siya tsaka ako ginulo ang buhok niya. Don't worry, buntis lang si Mami. Nanlaki ang mata ni Aki. Si Aidam naman, hinarap ako sa kanya. Ibig sabihin, may new baby na naman tayo. Galak na aniya. Matagal-tagal niya na kasing inihiling yun. Halika, magpahinga ka na dun. Ako na mag-aasikaso dyan. Baka mapagod ka pa. Ngingiti-ngiting aniya. Pinaupo niya ako sa sofa. Ilang minuto lang nang may kumatok sa pinto. Aki, it's me. Boses ni Tita Denise ang naroon sa labas. Pagbukas ni Aki, naroon din pati ang totoong mami ni Aidam. May dala sila mga pagkain. Buntis ka daw? Ani Tita Denise. Inirapan ko si Aidam dahil napakabilis niyang ibalita ang pagbubuntis ko. Humalik si Aidam kay Tita Denise. Niyakap niya naman si Mami. Kahit paano, medyo naghihilom na din si Aidam sa sugat ng kanyang nakaraan. Salamat na nga din dahil tinanggap niyang muli ang mami niya na totoo namang handang magbago para sa kanya. Naku, gusto ko nga sana kambal na yan para mas better. Malakas na tawa ni Aidam habang kami ay kumakain. Si Aki naman ay nakakalong kay Tita Denise. O sige, basta ikaw ang manganganak. Naiinis na saad ko. Pinalo ng bahagya ni Tita Denise ang aking balikat. Aba, kung ganyan kagwapo sa Aidam ko, bakit hindi? Gatong niya pa. Pakiramdam ko'y pinagtutulungan nila ako pero ngumiti na lamang ako. Hindi ko din naman tatanggihan lalo't anak namin ito ni Aidam. Anak na sisiguraduhin kong hindi magtatanong at hindi mauuhaw sa pagmamahal katulad ng dinanas ni Aidam nung siya ay bata. Kami ang magpapatunay ni Aidam na hindi hadlang ang masalimuot na nakaraan para maging masaya at magkaroon ng masayang pamilya.